Good morning, class. Is my voice loud and clear po? Good afternoon po. Malinaw po ba ang boses ng sir? Okay. Sige po, hintayin lang po natin ng iba ha.
Okay, so again, good afternoon, everyone. Uh, if I'm not mistaken, you're 44. That's why I am expecting 40 plus of you attending our class for this day. But since it's or I gave a 10-minute grace period on the opening of our class, even if they are not here, we are to continue our discussion. Yan, baka nakatulog na lang ang mga iyon dahil sa kanilang mga personal reasons. Okay? Wait lang po ha. Hmm? Oo nga. Isa lang pala ang klase ninyo, dalawa lang pala ang klase ninyo ngayon kung tutuusin. That would be uh, 101 and 105. Ang 101. Ang 101 nga ay UTS, di ka? UTS nga, ang GED 101. Okay, UTS. So, understanding the self. Then, ako. Okay, so, siguro yan. Nadadagdagan naman kahit papaano. So, we begin. Uh, our discussion ended on the end or on yes on the end of the Marcos regime, which also paved way for the end of the 1973 Constitution and the Fourth Republic. So now we are to jump to a new constitution which was inaugurated by the president of the Fifth Republic, which is no other than Corazon Aquino. So, this was the 1986 Constitution. During that time, sabi ko nga po sa inyo, natapos ang Rehimeng Marcos February 25, 1986 dahil siya ay lumipad papuntang Hawaii. Mantalang ang idineklara naman ng mga tao bilang Pangulo ng Pilipinas ay itong si Corazon Aquino na siya namang tinanggap ni Corazon Aquino. And during that time, she instituted a revolutionary government with with her prime minister rather, with her prime minister being Salvador Laurel. Right after that, on March 24, 1986, President Aquino signed Proclamation Number 3, that would be the Freedom Constitution, recognizing the new Aquino administration as a temporary revolutionary government until a framing of a new constitution is recognized. The very reason of which is because the 1986 Constitution is just a provisionary constitution, meaning temporary pa lamang po ito. Unless a new constitution was drafted and inaugurated, this constitution would take effect. Then, this constitution adopted some provisions of the 1973 rather, Constitution, specifically the Bill of Rights. Dito din po sa 1986 Constitution, yan, dito din po sa 1986 Constitution, ang presidente po ang may kakayahan na gumawa at patupad ng batas. Meaning, the executive and the legislative power is vested on the president. And this would take effect until a new constitution is inaugurated. Also, kasama din po sa 1986 Constitution ang kapangyarihan ng presidente na pumili ng mga delegado para sa mga magiging miyembro ng pagbuo ng konstitusyon. At ito po ay ito pong grupong ito o mga delegado ang tatawaging Constitutional Convention. Constitutional Convention. Yan. At ito po ay bubuuin ng 50 members. Yan, 50 members po ito. So, the president was also given the power to appoint the members of the Constitutional Commission or the CONCOM, yan, tasked to draft a new charter truly reflective of the ideals and aspirations of the Filipino
people. This 1986 Constitution paved the way for the Constitution that we are following right now. Excuse me po. Yan, yan. Excuse me po. Yan. We, or this paved way for the 1987 Constitution that we are following right now. Yan. Kumbaga, ito yung naging tulay para sa 1987 Constitution. Yan, by virtue of Section 1, Article 5 of the 1986 Constitution, the President Aquino issued on April 23, 1986, Proclamation Number 9, creating a constitutional commission charged with drafting a new constitution. Yan. On this time, namimili na po si President Aquino ng mga members or delegates ng CONCOM. At natapos po ito May 26, 1986. Through that or during this time, nakapili na po siya ng 50 CONCOM members na siyang magsusulat o magtutulong-tulong sa pagsusulat ng bagong konstitusyon. Ito pong mga delegates po na ito ay kinuha ni Aquino mula sa iba't ibang mga sektor. Yan, mula sa iba't ibang mga sektor para maipakita na ito talaga ay binuo mismo ng mga Pilipino, ng mga tao galing or ng mga Pilipino galing sa iba't ibang mga sektor. Then, nag-umpisa po ang pagdadraft ng Constitution noong June 2 sa pamumuno po ng former Justice Cecilia Muñoz Palma. It's not Munoz, it's Muñoz. Former Justice Cecilia Muñoz Palma sa Batasang Pambansa. Natapos po ito after several months noong October 12, 1986 at ibinigay po sa atin sa presidente po October 15. Ito po ay naprubahan at ipinakita sa mga tao para po mabasa at matingnan kung ito po ba or aprobado po ba ito ng mga tao or hindi. Then, noong February 1987, nagkaroon po ng plebisito na na may nag-approve po ng 17 million mantala pong may nag-deny na 5 milyon. Eventually, dahil po sa pagkapanalo pong ito, pinagtibay po ang konstitusyon noong February 11, 1987. Dito din po yan, nanumpa ng allegiance ang Pangulo at ang mga opisyales nito sa bagong konstitusyon. Yan. At hanggang ngayon po, ito pa rin po ang konstitusyon na atin pong sinusunod. The 1987 Constitution remains as the fundamental law of the Philippines. Yan. And with regards to the 1987 Constitution, syempre, mahalagang malaman din po natin ano nga ba ang laman nito. Yan. And this would be the last part of our discussion for this time. Yan. Yet, I do not assure you that we could finish this discussion or the discussion this day. Hopefully, we finished on the part na natapos po ng maraming mga sections ahead of you. Yan yung mga nauna kong nauna kong naturuan ngayong umaga or ngayong linggo rather ngayong linggo. Hopefully, maabot po natin yon para by next week, yan, excuse me, para po by next week ay magkakasabay pa din po kayo. Kasi ang plano ko by next week, i-meet kayo ng Monday. Yung ating 10:30 to 12, i-meet ko na lamang kayo. Pagsasama-samahin ko kayo that time. Yan. Kayong 10 section, pagsasama-samahin ko. Then, the remaining of the week ay inyo na. So, yung meet natin on Thursday next week ay para na po sa inyong mga paper para magkaroon din kayo ng time para dito. Nagkataon lamang kasi nasira ang aking plano na dapat within this week tapos tayo dahil nagkaroon ng ano ng tawag din nagkaroon ng ah, yun, nagkaroon ng class suspension. Ang iba kong mga students or iba kong mga klase ay usually Monday ko sila mini-meet. Halos nga lahat eh. Hindi lang ang O1, ang O2, tsaka ang O5. Halos lahat Monday.
So yun, kaya sabi ko, "Ay siya pagsasabay-sabay ko na lang, hindi ko na nga kayo minute kanina." Dapat imi-meet ko kayo kaso mauuna kayo. So sabi ko nga, eh, di ano na lang, ganito na lamang, imi-meet ko kayo ng ano, ng, Monday next week para po sabay-sabay na tayo, okay. Then yung Thursday natin hindi ko na kayo imi-meet, next week para ano, para sa inyong paper. Okay. By the way, ako po ay open for checking your papers. Kung gusto niyo pong magpa-check ng paper, I'll be ano po, on my free time, I'll be checking it. Wag nga lang po sa gabi, gawa ng ako po ay nasa bahay na, hindi ko po or iniiwan ko po minsan ang aking laptop dito sa school o minsan hindi ko na po binubuksan 'pag nasa bahay, 'yan. So, pwede ko pong i-check ang inyong paper on my free time. Bukas may free time po ako. Yan, so pwede ko yang i-check. Then, ano, Monday, then the rest of the week, next week ay pwede po ako. Yan, na magpa-check. By the way, ang chine-check ko lang po ay introduction at methodology. Ang results and discussion or ang body, tsaka po ang conclusion, hindi ko na po siya isinasama sa chine-checkan ko dahil syempre buong paper na ang checkan ko pag ganun. Kasi ang tinitingnan ko lamang sa introduction kung, nandodoon po ba yung pinaka, gist ng inyong topic, yung problem o yung, importance ng nasabing topic na inyong binigyang pansin o yung, ano ba yung need, 'yan, ano ba yung need na malaman sa nasabing, topic na ito. Then yung ano natin, yung aim, yung general objective, the aim, and the objectives, yung specific nating mga ano na nais mabigyang pansin sa topic, yung specific objectives natin. Then titingnan ko din po yung inyong methodology that would be the data gathering, process and the data analysis. At saka po ay ang inyong roadmap. When we speak of roadmap, ito naman po yung magiging flow ng inyong discussion. Yung magiging flow po ng body ninyo. Yan, para magkaroon ng bird's eye view ang magbabasa nito, yan, sa kung ano nga ba ang magiging laman or magiging body ng or content. Yes, magiging content ng inyong body. So, yun lamang po. Kasi ang body po at saka po ang conclusion, ito po ay sa final na, pag final paper nyo na po. Then, in terms of technicality, hindi ko po muna or hindi ko po chine-checkan kung ito po ba ay maling grammar. Yan. Kasi, at the end of the day, kayo po ang mag-proofread muna niyan. Hindi ko po yan ipo-proofread ko na po yan as once na final na po yan. Okay? Second thing, yan. Yan, second thing po, if ever po na may mga nakuha po kayong mga interviews from videos, pero 'wag movies ha. Yan, 'wag movies. Kung may mga nakuha po kayong interviews from videos, lagay din po sila sa inyo pong bibliography. For example, interview kay Ambeto Campo, yan, o kaya kay Xiao Chua. Better po na ilagay nyo din po sila sa bibliography. Nakalimutan ko lamang ang format ng mga online videos pero meron po niyan APA7 style sa internet. Meron pong APA7 style sa internet. Then yung link nito nandoon din sa APA7 na yon. Okay? So yun po. Yun lamang naman. Naisingit ko lang ha. Naisingit ko lang. Again, pwede naman ako po ay nagche-check. Pwede po kayo magpa-check. I-ano nyo nga lamang. Huwag nga lang po sa gabi dahil hindi ko na po yan, kinabukasan ko na po yan nababasa or kinabukasan ko na po yan binabasa. Okay? Yan. So, yun, siguro naman free ako or not siguro, sure ako free ako ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday next week or bukas may oras din ako para mag-check niyan. So, right after this time po, pwede na po kayong magpa-check. Pwede kayong magpa-check sa akin. So, maaaring maanuhan ko po yan bukas. Mabigyang pansin ko po yan bukas. Okay? Yan. So, the 1987 Constitution, bakit nga po ba natin ito kailangang bigyang pansin? Una po sa lahat, yan, mahalagang malaman po natin ang laman ng konstitusyon para makita po natin ano nga bang pinagbabasihan ng batas. Pangalawa, ano po bang pamahalaan ang meron tayo? At pangatlo, ano ba ang mga karapatan natin bilang mamamayan ng bansa?
Dahil ang bawat tao po, 'yan, ang bawat mamamayan ay may, karapatan pong dapat pong matamasa, na dapat hindi malampasan o hindi pabayaan ng pamahalaan. 'Yan, na dapat hindi pabayaan ng pamahalaan, 'yan. So, tingnan po natin or magkaroon po tayo ng quick overview ng 1987 Constitution. Kasi later on, titingnan na po natin ang mahalagang parte nito. 'Yan, ang tatlong mahalagang parte o tatlong mahalagang, ah, excuse me, division ng Constitution. First and foremost, tingnan po muna natin ang preamble. 'Yan, I guess ito po yung na-encounter niyo na sa inyong pag-aaral ng NSTP. 'Yan, kasi ito, "We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God in order to build a just and humane society," and so on and so forth. 'Yan, and so on and so forth. Makikita po natin dito po, by the way, 'yan, by the way, when we speak of the term preamble, 'yan, it came from the Latin term preambulare. Preambulare. 'Yan, preambulare, which means before walking. 'Yan, before walking. Kaya po tayo may ambulance. Ang ambulance naman, hindi naman 'yan nag-umpisa sa ano, hindi naman 'yan nag-umpisa sa may kotse na agad o may sasakyan na agad. Nag-umpisa po 'yan sa dalawang tao na buhat-buhat ang isang tao gamit ang stretcher. That's ambulance, ambulare, to walk. 'Yan, so before walking. It only means that this is one of the essential part of the Constitution that gives us an idea of what the Constitution is. Yan. Again, the preamble is a part of the Constitution that gives us an idea or gives people the idea of what the Constitution is. Dito po sa ating preamble na ito, napakaganda dahil dito po pinakita na ang nag-push through ng nasabing konstitusyon ay mga mamamayang Pilipino. Kaya nga nakalagay diyan, "We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God." Kita po natin that the contents of the Constitution is really a fruit of the efforts coming from the Filipino people themselves. And at the end of the day, it is also the Filipino, hindi tayo hindi tayo kasama sa bumoto, pero parte tayo ng pagbotong 'yon. Yan, because it is for the future. Yan. It is also the Filipino who inaugurated and ratified the said Constitution. Tayo din po, mga Pilipino, ang nagtibay o ang nagpatibay ng nasabing konstitusyon through a plebiscite. Through the said plebiscite. So yan, medyo mahaba po ang preamble natin, but don't you worry, hindi ko naman po yan para itanong sa inyo. Okay, fill in the blanks. Hindi naman ako nagpapaganon. Okay. Next, tingnan naman po natin ang iba't ibang mga articles ng 1987 Constitution. Una po, by the way, ang atin pong Constitution ay may 18 articles. Yan. At bawat article po may kani-kanilang mga section. At tingnan po natin ng pahapyaw ang bawat laman ng konstitusyong ito. Una po would be the national territory. Yan. Una po sa lahat, when we speak of the national territory, it does not only compass the land mass, meaning yung land area, yan, hindi lamang po yun ang sakop ng bansang Pilipinas. Even the bodies of water surrounding the territory and even its atmosphere. This is the national territory. And when we speak of the national territory, the jurisdiction of the government and the constitution is within those territories. Meaning, ang jurisdiction o ang kakayanan na mag-impose ng batas ay ng pamahalaan ay maaaring maibigay sa mga bansa na or sa mga lugar rather sa mga lugar na sakop ng bansang ito. Sa atin pong national territory or sa atin pong Article 1, hindi po indicated kung hanggang saan po talaga ang teritoryo ng Pilipinas. Yan, hindi po ito parang sa Itbulaga na mula Batanes hanggang Hulo. No. Pero, yan, mahalagang malaman din po natin, yan, yung fact na, ah, maa, na maaaring ina-anticipate ng CONCOM members na ang territory ay maaaring magbago in the near future.
Yan na ang teritoryo ng Pilipinas ay maaaring magbago in the near future. Yan. Next naman po is the Declaration of Principles and State Policies, Article 2. Isa po sa mahalaga po diyang parte is that under Section 26, yan, Article 2, Section 26, nakasaad po dyan na ang bawat Pilipino ay dapat bigyan ng tamang pagkakataon para mamuno sa pamahalaan at dapat walang iiral na political dynasty sa bansa as per provided by law. Yan. Pero up until this time, syempre, sabi ko nga ito sa inyo, wala pa rin pong batas na nagsasabing bawal ang political dynasty. Sa dahilan ng mostly po ng nakaupo is part of that dynasty. And hindi mo sila masisisi, class. Not ang pangit pala ng term na hindi mo sila masisisi. Rather, hindi sila gagawa ng isang batas that would be against them. Yan. Hindi sila gagawa ng isang batas that would be against them. Ang iba nga kaya laang naman tumatayo or tumatakbo bilang opisyal ng bansa para maprotektahan ang kanilang sariling interes. Okay? Kasama din po dito sa Declaration of Principles and State Policies ang separation of the church and the state. Yan, ang separation of the church and the state. Hindi po masyadong na-elaborate kung ano nga ba ang separation na ito, kung tutuusin. Pero isa po sa pinakamahalaga dito ay ang hindi pagtanggap ng ay hindi pagtanggap ng simbahan ng kahit anong donasyon galing sa pamahalaan. Meaning, hindi po pwedeng magbigay ang pamahalaan ng kahit anong donasyon, mapayan po ay in kind o pera, yan, sa kahit anong relihiyon. Dahil wala po tayong itinatanging relihiyon. Ang Pilipinas o ang konstitusyon po ng Pilipinas ay tinitingnan ang lahat ng relihiyon bilang pantay-pantay. Yan. Wala po tayong itinatanging relihiyon. Unlike dati, noong under ng Malolos Congress or ng ng Malolos Constitution, yan, isa sa pinagdedebatihan ng Malolos Congress ay kung i-adapt ba ang Christianity as our primary religion. Yan. Yan. Pero ngayon po, wala. Kaya nga dito po sa Pilipinas, may experience po natin yung tinatawag na religious plurality, the existence of several religions in a society. Yan, the existence of several religions in a society. Yan, ano po ba ang isa pang parte ng separation na ito? So nasabi ko na sa inyo kanina, hindi po pwede na or na magbigay ng donasyon ang estado sa kahit anong relihiyon. Pangalawa po is that hindi po pwede siyempre mag-impose ng kanyang batas ang estado sa isang lokalidad o sa isang lugar. Ang simbahan rather, hindi po pwede mag-impose ng batas ang simbahan sa isang lugar. For example, nilegalize ni state or ni government ang abortion. Not necessarily po na pwedeng gumawa ang simbahan ng batas that would bind the people to follow them. Hindi po yun pwede. Because at the end of the day, ang simbahan naman po ay walang presentong kanila. Yan, wala pong presinto ang simbahan. Kaya nga, kung ang isang obispo, ang isang pari, o ang isang religious person ay makita as person of interest o makita as suspect of a crime, siya po ay mananagot pa rin saan? Sa mata ng batas, sa mata ng Estado. Yan, kaya nga ano nangyari kay Kibuloy, o di ka nahuli. Yan, yan. Because at the end of the day, ang mga ano pong yan, ang mga obispong yan, ang mga paring yan, even the church leaders, at the end of the day, they are still members of or rather citizens of the country. Yan, they are still citizens of the country. At at ang mga at dahil po sila ay mamamayan, yan, nabubulol lang, sir. At dahil po sila ay mamamayan, meron po silang karapatan bilang mamamayan. At kung sakali pong nag-violate sila sa batas ng Estado, sila po ay mananagot sa Estado. Sila po ay mananagot sa Estado.
Okay? So, isa din po, kaya class kung tutuusin, isa din 'to sa na-realize ko. At the end of the day, sabi ko nga kanina, ang mga 'yan ay mamamayan ng bansa. Ang obispo, ang pari, ang mga church leaders, sila po ay mamamayan ng bansa. 'Yan, puwede po, since sila po ay mamamayan ng bansa, meron din po silang karapatan. Kung si Sir Gian may karapatan, sila din po may karapatan. Isa po sa karapatan na ito ay ang freedom of speech, freedom of expression. Pwede po tayong magbigay ng atin pong hinanaing sa pamahalaan. Kaya nga't ang sabi po ng ibang tao na dapat neutral ang simbahan, yan, aba, ay parang mali itong ideolohiyang ito na dapat neutral ang simbahan. Because the very reason is that being neutral is tolerating evil. Being neutral is tolerating evil. Meaning, yan, let me give you a scenario. Yan, alam mo ng masama ang war on drugs. Kasi may mga natutokhang, for example, alam mo ng masamang magtokhang. Tapos ikaw, dahil neutral ka, hahayaan mo na lang. Dahil neutral ka, ayaw mong makialam. Yan. Isa iyon sa kinakastigo ng simbahan during that time. Ng simbahang Katolika during that time. Yung war on drugs na yan. So, sabi ko nga, neutrality tolerates the evil. Yan, neutrality tolerates the evil. At kung hindi po tayo gagalaw, you became the evil itself. You also became the evil yourself. Yan, if you would stay neutral, you will become the evil yourself because you tolerated the evil. Yan. Yan, lalo na nung eleksyon, laging sinasabi dapat neutral ang mga taong simbahan na ito. Actually, dapat hindi. Yan, because at the end of the day, mamamayan po sila ng Pilipinas and they have the right for expression. Same as you are. Same as you have. Okay? Yan. Next naman po is the Bill of Rights. The Bill of Rights, nandito po, 22 sections po ito. Ito po ay ang mga karapatan ng mamamayan. Hindi lamang po ito. Nandito din po ang karapatan ng akusado. Nasa Bill of Rights po na ang isang akusado ay inosente hanggat napatunayang nagkasala. Yan. So ito po maganda dito sa Pilipinas. Not unless you're proven guilty, you're innocent. Next naman po is citizenship, Article 4. When we speak of citizenship class, meron po tayong two types of citizenship. Two types of citizenship na ito ay na-encounter nyo na. Anyone? Ito po, yes, yan, Mr. Suarez. Ano po ang two types of citizenship sa tingin ninyo? Ano po ang two types? Surrender po yung Diyos Sanguinis at saka po yung Diyos Soli. Yan. Kung tutuusin po, these are the two types of citizenship under a type called natural born citizenship. Yan. Pero, sige po, bigyang linaw po natin yon. There are two types of citizenship po. Meron po tayong tinatawag na natural born citizenship. By the way, malinaw po ang boses ko. Medyo may nag-notify na ako po ay umaano ang boses. Echo lang pala. Yan. Natural born citizenship. Yan. So, una pong classification is the natural born citizenship. Yan. Ano po ang sabi ninyo, Mr. Suarez? Ano pong two types? Yung Yung Diyos Sanguinis po at saka po Diyos Soli. yan. Yan. So, ang natural born citizenship po, simple, ipinanganak ka na ito na ang iyong citizenship. Yan. Ipinanganak ka na ito ang citizenship mo or naging citizen ka ng isang bansa or on the time na ikaw po ay ipanganak. On the time na ikaw ay ipanganak. Ano po ang two types nito? Una po ang tinatawag na ius soli. Yan. Wag po kayong ma-confuse kasi ang sir nasanay na lamang sa gantong spelling. So, sa iba po kasi, yan po ay ganyan. J. Yan. Pero, in Latin po, mapayan ay J, mapayan ay I. Same pronunciation lamang po ito.
use. Yan, use. Use soli, yan. Mas nasanay lang kasi ang sir sa I. Pero other than that, wala namang problema sa akin kung ang gamitin niyo ay J or I. Kung ito man ay itanong ko. Kung yan man ay use soli or J na I or use soli na J. The very reason, same lang naman po yan sa Latin. Yan. So, usually, it means right by blood. By land. Sorry. Right by land. Simply, if a certain country or if a certain state follow the concept of jus soli and a person is born on that state, automatically that person is to be a citizen of such state. Yan. Tagalogin natin. Kung ang isang tao ay ipinanganak sa bansang sumusunod sa ius soli, siya ay magiging mamamayan ng bansang ito. Siya ay magiging mamamayan ng bansang ito. Let me give you an example. Yan, si Sir Gian may asawa. Ang asawa ni Sir Gian, 8 months na buntis. Ayan. Itong sina Sir Gian, papunta ng Canada. Example lang. Or papunta ng Espanya. Sabihin na lang natin, papunta ng Spain. Yan. Yan. Sina Sir Gian, papunta ng Spain kasama ang kanyang asawa na 8 months na buntis. May clearance coming from the doctor. May approval coming from the doctor na safe to travel. Noong kami po ay nasa himpapawid na, yan, parang nag-iba ang parang nag-iba ang ang pakiramdam ng aking asawa. Yan, and so on and so forth hanggang makarating po kami sa himpapawid ng Italy. Yan, nasa himpapawid na kami ng Italy nang biglang sumakit ang tiyan ng aking asawa, pumutok ang panubigan at eventually nagkaroon ng emergency delivery na ipanganak ang anak ni Sir sa eroplano na nasa himpapawid na sakop ng Italia. Ulitin ko, ipinanganak ang anak ng Sergian sa eroplano na nasa himpapawid na sakop ng Italia. Yan. Ang Italy, sinusunod ang konsepto ng ius soli. Yan. Automatic ba na pwede siyang maging mamamayan ng Italia? The answer is yes. Bakit? Kasi ang ius soli po hindi lamang po ito sa lupa, sa teritoryo din po ito. So kung ikaw man ay ipinanganak sa atmosphere, kung ikaw man ay ipinanganak sa dagat, basta ito ay teritoryo ng isang bansa na sumusunod sa ius soli, automatic may karapatan ka na i-claim ang pagiging mamamayan mo ng bansang ito. Yan. Example pa po ng sumusunod sa ius soli, Amerika, USA. Pag ipinanganak ka sa Amerika, automatic ikaw ay American citizen. Okay? Yan. On the other hand, by the way, malinaw po ang ius soli? Malinaw ang ius soli? Yes po, sir. Yan. Minabuti ko na po na i-exaggerate ang aking kwento kasi baka mamaya may magtanong sa inyo, "Sir, paano po 'pag nasa himpapawid?" Yan, kaya yung nasa himpapawid na ang aking ano. Again, if it is under the territory of a certain country who follows the concept of ius soli, automatic yan. Pwede kang makatanggap ng pagiging mamamayan ng isang bansa. On the other hand, meron din pong tinatawag na ius sanguinis. So again, pwede din po yang I, pwede pong J. Yan, ius sanguinis or ius sanguinis. Ang ibig sabihin naman po ng ius sanguinis is right by blood. Ito po ang sinusunod na konsepto ng or sa Pilipinas, ang ius sanguinis. Ibig sabihin po, tayo or ang isang bata or ang isang sanggol na ipinanganak ng Pilipinong magulang, automatic Pilipino. Yan, automatic Pilipino. Yan, automatic po yung Pilipino. Yan, so kaya ako ay Pilipino kasi ang aking ama't ina Pilipino. Kaya kayo ay Pilipino kasi kayo ang inyong ama't ina ay
Pilipino. Yan. Pero po dito sa Pilipinas, hindi po natin sinusunod ang jus soli. The very reason, yan, kaya nga po, hindi ko alam kung bakit, hindi ko pala alam kung bakit hindi natin sinusunod. Kaya nga po, not necessarily na ipinanganak ka dito sa Pilipinas ay Pilipino ka. Okay? Not necessarily po na ipinanganak ka dito sa Pilipinas, Pilipino ka. Yan. But kung ang mga ama't ina mo ay Pilipino o ang iyong ama o ina ay Pilipino, automatic ikaw po ay Pilipino. Okay? You are a Filipino citizen. That is jus sanguinis. Again, ang sinusunod po natin is jus sanguinis, not jus soli. Malinaw po ba ito? Malinaw po. Yes po, sir. How about the others? Next. Ano naman po yung isa pang type ng citizenship? Meron po tayong tinatawag na naturalized citizen. Ano naman po yung naturalized? Ang naturalized citizen po ay foreign national o ibang lahi. It is a foreign or he or she is a foreign national who wanted to become a Filipino. And this process is called naturalization. Yan. At ang Kongreso po ang may kakayahang magproseso ng naturalisasyon ng isang tao o ng isang dayuhan. Again, ang Kongreso po ang may kakayahang magproseso ng naturalisasyon ng isang foreigner, ng isang foreign national. Usually, ito po ay ginagawa kung sakaling ang isang atleta ay gustong i-represent ang Pilipinas. Lalong-lalo na po sa basketball. Yan, nandyan si Andre Blatch. Napakabilis niya. Napakabilis ng proseso niyan. Buwan laang ang inabot ng processing niyan ni Andre Blatch. Buwan lang, if I'm not mistaken, 3 months or 4 months. Yan, again, because the very reason ay dahil sa pag-represent niya sa bansang Pilipinas. Pangalawa, yang sina Kwame, Angelo Kwame. Nandyan din itong sino pa nga isa, yung sa Hinebra. Sino nga gayon? Sino yung sa Hinebra? Sino sa Hinebra? Si Justin Brownlee. Yan, si Justin Brownlee. Yan, they are naturalized citizen of the Philippines. Yan, they are naturalized citizen of the Philippines. Yan. Okay? Next naman po is suffrage. Ano naman po ang suffrage? Ang suffrage naman po ay ang karapatan ninyong bumoto at iboto. Yan. Meaning, hindi lamang naman po ang karapatan ninyong bumoto. Yan. Ang naka-highlight sa suffrage or sa iba ay suffrage. Yan. Naka-highlight din po dito ang karapatan ng isang tao na tumakbo para sa isang posisyon. Yan. Pero malinaw po dapat sa atin na mayroon pong qualification ito. Yan. Kaya po, dati kasi kung hindi ako nagkakamali, 18 years, then bumaba sa 70. Kung hindi ako nagkakamali, 16, pwede na ngayon. Yan. The very reason of which is because of our age of reason. Yan, because of the age of reason. Ang pagboto po kasi ay isang malayang activity. Meaning, hindi po dapat tayo controlled ng isang tao. Hindi po dapat tayo or may sarili na po talaga tayong pag-iisip. May sarili na po talaga tayong desisyon. Yan. Kaya nga ang age of reason, dati 18, ngayon ay 16 kung hindi na ako nagkakamali. Yan. Next naman po, Article 6, 7, and 8, ito po ay ang mga departments, ang legislative, executive, at ang judicial, na siyang bibigyang pansin po natin mamaya lang. Next naman po is Article 9. Ito po, class, ay walang iba kundi ang Constitutional Commission. Ang Constitutional Commission po ay mga komisyon na itinatag ng konstitusyon na may separate pong powers from the government. Sila po ay may mga sarili ding roles. Yan. Sino-sino po or ano-ano po ang mga komisyon na binuo ng konstitusyon. Una po sa lahat ay ang COMELEC. Ang COMELEC po ang bahala sa electorate, sa mangyayaring eleksyon.
or ang Commission on Elections. On the other hand, meron naman po tayong COA. Ang COA po ang bahala sa pag-mandate sa paggamit ng funds ng pamahalaan. Kung tama po ba ang nagiging liquidation sa public funds or sa paggastos ng public funds. Kaya nga po nagkaroon ng issue ng corruption noong 2020. Yan, yan na naitanong ko noong midterms sa PhilHealth, sa PhilHealth and sa DOH. Dito na uso yung sinabi ni Harry Roque na Harry Roque nga ga. Ay hindi si Harry Roque. Sino nga ga yun? Si Harry Roque nga pala yung single double. Wait lang ha. I-search ko lang. Ah, yung si Duque, hindi si Roque. Sorry. Si Francisco Duque. Yan. Hindi pala si Harry Roque. Yan. Si Francisco Duque, siya yung nagsabing, winalak nyo na kami. Hindi ko alam kung ito ay tandaan ninyo. Kasi nung panahon na yon, siguro ang nasa isip ninyo ay dalgona coffee. Yan, halo-halo hanggang sa magkaroon ng bula-bula. Tapos mahihirapan kayo sa paghahalo, iinumin nyo lang din naman eventually. Yan. Yan po, yan sa COA. And lastly po ay ang Civil Service Commission or ang CSC. Yan, ang Civil Service Commission or ang CSC. Yan, ang Civil Service Commission naman po, ito po ay para naman po sa mga government employees. Yan. So kami po, under po kami ng CSC. Next naman po is Article 10, the local government. So nandito po yung supervision ng presidente under the local government. That would be the provincial, municipal, city, and barangay governments. Next naman po is the accountability of public officers, mga do's and don'ts ng isang public officer. Yan. Actually po, yan, sa tingin ninyo, yan, yan. Sa tingin po ninyo, ano ang pinakamabigat na ano po yung pinakamabigat na ah, kalimutan ko na. Ano po yung pinakamabigat na ah, kalimutan ko yung term na yon. Kalimutan ko yung term na yon. Kalimutan ko na. Pero what I want to point out is, ang pinakamabigat na maaaring makomit ng isang public official is the loss of trust. Yan, loss of public trust. Loss of public trust. Nakalimutan ko lang yung tamang term, pero ito yung pinakamabigat na maaaring makomit ng isang public official. The loss of public trust. Yan, the loss of public trust. Okay? Next naman po, Article 12. Ito po yung dapat i-amend ng ah, ng Kongreso, specifically the lower house, dahil napaka-stricto ng ating ng ating konstitusyon in terms of the national economy. Kasi ang nais i-point out ng national economy, dapat bigyang pansin ang mga Pilipino. Yan, ang mga Pilipino sa pagmamay-ari ng iba't ibang mga enterprises. Dapat po kasi dito sa Pilipinas, mas madami po ang shares sa isang enterprise, mas madami po ang shares na meron ang Pilipino kaysa sa mga foreign nationals. Yan, sa nasabing economic amendment na ito, yan na ipinush through noong 2023, yan ay gusto ng Kongreso, ng lower house na hayaang kahit ang mga foreign national ay ang magmay-ari mismo ng mga enterprises sa bansa. Yan. Next naman po is social justice and human rights. Under Article 13, dyan po papasok yung tinatawag na Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights po ang magtitingin kung ang government nga po ba ay nakapag-violate ng human rights.
yan, ng karapatang pantao, mapa ito po ay civil or political right. Next naman po is education, science, technology, arts, culture, and sports. So ang focus po niyan mostly is education. Article 15, the family, the basic form of a society. Even the Constitution is giving importance to the family. Article 16 is general provisions. Nandito po kung ano po ang mag exist na sandatahang lakas ng Pilipinas. So, ang Armed Forces of the Philippines po, ito po ay under ng Presidente who is the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Nandito din po ang flag na gagamitin natin. Nasa general provisions din. Article 17 is the amendments and revisions. Dito po makikita dito po makikita kung ano po yung paraan para po mapalitan ang konstitusyon o para po magkaroon ng revision sa konstitusyon na siyang i-discuss naman natin sa susunod pong linggo. And lastly po is the transitory provisions. Ito naman po yung mga magiging ways o magiging or mga gagawin o yung mga mangyayari po once na ratify na po ang nasabing konstitusyon, the transition from 1986 to 1987 Constitution. Yan. Actually, nakaisang oras tayo pero nasa outline pa rin. Kasi ang titingnan po natin sa topic po natin ngayon would be the significant provisions. Maikli lang naman ito at na-discuss ko na din ito sa inyo kanina. Nabigyang pansin ko na din ito kanina. And also the essential parts of the 1987 Constitution. Ito po ay ang Constitution of Government, Constitution of Liberty, at Constitution of Sovereignty. When we speak of provisions, ito po yung mga statements coming from the Constitution itself na dapat ito po ang susundin. So, bigyang pansin po muna natin ang significant provisions. Una po, ang naitatag po na pamahalaan ay presidential. Ang presidente po ang may kakayahan sa executive branch. On the other hand, meron din po tayong nabuo na lehislatura na nakahati po sa dalawang sangay, ang mababang sangay at ang mataas na sangay. Ito po ay ang Senado at ang House of Representatives respectively. Then, meron din po tayong Bill of Rights na ang Bill of Rights po natin, meron pong 22 sections. First 11 po, 1 to 11, ito po ay tinatawag na civil rights. Yan. On the other hand, dinagdagan po ang civil rights ng iba pa pong mga karapatan from 12 to 22. Yan, ito po yung tinatawag na rights of the accused. Yan, na kung saan po, pinagtitibay po ng konstitusyon na ang isang akusado ay inosente hanggat hindi napapatunayang or hanggat hindi napapatunayang nagkasala. You are innocent until proven guilty. Yan, ginaya ko na si Duterte. Yan, kasi kay Duterte sa kanyang war on drugs, you are guilty until proven innocent. Yan. Bakit po nagkaroon ng gantong rights of the accused? The very reason of which is this, para po maiwasan ang pang-aabuso. Yan. Dahil ang dami pong nangyaring pang-aabuso during the time of martial law. Yan. Nagkaroon po ng gantong mga karapatan dahil po upang maiwasan yung mga ganong pang-abuso, yung mga extrajudicial killings. Sa kadahilan ng minamandate po ng konstitusyon ang tamang proseso ng batas, the due process of law. Yan, na dapat ito po ay karapatan na matamasa ng isang akusado. Hindi po yung napagkamalan laang yun, papatayin na. Itutukhang na. Yan. Then, kasama din po sa significant provisions ang pagkakatatag po ng Commission on Human Rights under Article
13. They are tasked to investigate all forms of human rights violation involving civil and political rights. Kasama din po sa significant provisions po na ito ang pagkilala sa Autonomous Region of Muslim Mindanao na ngayon po ay ginawa ng or binuo na bilang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARMM at ang Cordillera Administrative Region. Sila po ay may kani-kanila pong administration. Pero ito pong administration na ito, yan, ay supervised pa rin po ng Pangulo. Still, they are under the President. Yan. And lastly po, ang tinatawag na relative autonomy na ibinibigay po under Local Government Code of 1991. Saan? Sa mga probinsya, sa mga syudad, sa munisipalidad at sa mga barangay. Yan. Na kung saan po ang mga local government units na ito ay maaaring po mag-impose ng ordinances o ng batas within their jurisdiction. Within their jurisdiction. Yan. Within their jurisdiction. Okay? So, yan po ang significant provisions. Unang, next, punta naman po tayo sa essential parts of the 1987 Constitution. Una, ang Constitution of Government. Yan. Wait lang. By the way, nakakahabol po ba? Nakakahabol pa? How about yung iba po? Taas nga po ang kamay kung nandito pa, baka mga tulog na eh. Baka mga naghihimat lugi na. Sige nga po, taas po ang kamay. Yun. 29, 31, 32. Siya, sige, baba na po. At least madami pa rin. 33. Sige po, baba na, baba na. Yan. So ito po, mas madali na itong parting ito. Sa kadahilan ng hindi na po ito more on kwento. Yan. Ito po ay ang bumubuo na sa pamahalaan. First and foremost would be that would be the Constitution of Government. So, titingnan po natin, ano nga po ba ang bumubuo sa pamahalaan? Ano pong struktura ng pamahalaan ang meron tayo dito sa Pilipinas? So, when we speak of the Constitution of Government, this portion of the Constitution describes the framework of government and its power and also defines the electorate. So, this Constitution of Government is under Article 6, 7, 8, 9, and 10. Pero hindi na po natin i-discuss ang Article 9 dahil nabigyang pansin po or hinapyawan ko po iyan kanina lang. Andyan po ang Commission on Election, Commission on Audit at Commission on or Civil Service Commission. Okay? So ang bibigyang pansin po natin ay Article 6, 7, and 8. Isasama din po natin ang 10. Pero ang 10 po ay ilalagay po natin under ng Article 7 dahil ang Article 10 po ay local government. Yan, and the local government is mandated by the president. Kaya makikita nyo po sa mga opisina ng pamunuan ng probinsya, yan ang opisina ng pamunuan ng syudad at ng munisipyo, lagi pong may portrait ni president. Yan, laging may portrait ni president. Okay? Yan. So, the present constitution established a presidential form of government, acknowledging the civilian authority as supreme over the military. Its prime duty is to serve and protect the people. Yan. It also restored the bicameral Congress of the Philippines. Lagi natin sinasabi yan, gas-gas na. And I hope malinaw sa inyo kung bakit ito bicameral. Dahil divided ito into two houses. Then, the 1987 Constitution provided for a tripartite system of government. Yan. Bakit po tripartite? Yan. Tri, yan, tatlo. Partite, may kani-kanila po silang role at ang kani-kanila pong role ay connected sa isa't isa. Yan. Yan. Tripartite, tatlo po sila na may iba't ibang role na konektado sa isa't isa. Yan, that would be the legislative, the executive, and the judiciary. The different departments
of the government are coordinate, meaning they have different roles, but these roles are connected with one another. Co-equal, meaning no department is above the other department. Yan. No department is above the other department. Hindi porket presidente ka, mas mataas ka na sa kongreso. Hindi porket kongreso ka, mas mataas ka na sa Supreme Court. Pantay-pantay lamang po ang level ng pamahalaang ito or ng mga departamentong ito o ng mga sangay na ito. Yan. And each functions independently, uncontrolled and uncontrollable by the other. Meaning, hindi po pwedeng makialam ang isang departamento sa ibang departamento. The legislative branch must not interfere with the executive branch. The executive branch must not interfere with the judicial branch. And the judicial branch must not interfere with the legislative branch. Simple as that. Di po sila pwedeng makialam sa isa't isa. Yan. Pero class sa panahon po ngayon, ito ang danger kung tutuusin ng political dynasty. Yan. Ito po ang danger ng political dynasty class. Yan. Nagkakaroon po kayo ng control over other uh, nagkakaroon kayo ng control over other departments. Yan, over other departments. Nagkakaroon po ng tinatawag na conflict of interest na kung saan ang isang tao ay maaaring conflict of interest. Ang isang tao po ay maaaring maimpluwensyahan ang isa pang tao o isa pang opisyales para makontrol ang kanyang pananaw o ang kanyang desisyon sa ibang sangay ng pamahalaan. Yan, kaya pansinin ninyo, there are other analysts who really emphasize the loss of the conflict of interest, mainly because during the 2022 elections, nanalo po ang na presidente ay si Marcos. Isa po na parte or isa pong miyembro ng Kongreso ay ang kanyang anak na si Sandro dahil siya ay isa sa congressman ng Legislative District ng Ilocos. Yan. Then, ang Speaker of the House, ang incoming rather, yan, ang incoming na Speaker of the House during that time ay sino nga gayon? Chubby ito. Nakalimutan kong pangalan. Si Martin Romualdez, na pinsan po ni Marcos. So nakita ng mga analyst, maaaring magkaroon on this part ng conflict of interest. Maaaring maimpluwensyahan ni Marcos ang maaaring maging desisyon ng Kongreso sa kadahilan ng malapit siya sa mga tao dito. Malapit siya or mga kamag-anakan niya ang ilan sa mga tao dito. Yan. But still, mahalaga or na-establish po ng Constitution yung tinatawag na checks and balances. May limitasyon po or may hangganan ang kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaang ito. At kung sakali, yan na tawag dito, at kung sakali na may mangyaring ganito ay it is within, excuse me, yan. Yan. Kung sakali po na may although hanggang ngayon hindi pa rin talaga yan. Kasi isa sa nakikita would be mas magiging maigting po ang change of constitution unlike during the time of Duterte, pero parang ngayon last 2023 nasa heights ito ng pagbabago or ng change of constitution, then biglang nag-subside noong 2024 dahil sa iba't ibang issue, ang daming issue ngayon na lumalabas, biglang nag-subside and we do not know the progress of it as of this time. Yan. So, as much as possible, ini-emphasize po ng Constitution ang checks and balances. Meaning, hindi po talaga pwedeng makialam o makimedel sa affairs ng bawat departments ang isang departments. Yan. So, ang executive hindi pwedeng makialam sa legislative and so on and so forth. Okay?
Bakit? Kasi may kani-kanila po silang role. Ang executive, nagpo-promulgate ng batas, ang legislative, gumagawa ng batas, at ang judiciary ay nag-i-interpret ng batas. So, bigyang pansin po muna natin ang legislative department. Ito po ay yung bumubuo lamang ang bibigyang pansin natin. Ito po ay ang Senado at ang House of Representatives. By the way, ano po ba ang power ng legislative department? The legislative department has the power to create or to pass, amend, or repeal laws. Ano po yung pass? Sila po yung may kakayahan na gumawa ng batas. Amend, sila po ang may kakayahan na mag-iba o magpalit ng batas. And repeal, sila po ang may kakayahan na mag-nullify o mag-alis o magtanggal ng batas. Sa panong paraan po, everything is done through another law, through the passing of another law. May ipapasa kang batas or may gagawin kang batas, you are to pass it by a bill. Yan sa pag-propose ng batas. So may isang batas na na mai-implement, ito po ay dahil nagawa yung batas na ito. On the other hand, may isang batas kang papaltan, bago nyo po yan mapaltan, yan ay hindi lamang yung ay paltan na lang natin to, ganyan, ganyan. No, for you to amend a law, you must create another law. You must pass another law. Yan. Para po ang isang batas ay muling excuse me, ay mapaltan, kailangan nyo pong gumawa ng bagong batas. And ganun din po sa repeal. Kung gusto nyo pong may maalis o may matanggal na batas, gagawa uli kayo ng panibagong batas. Yan, gagawa uli kayo ng panibagong batas. Yan. Ganyan po ang Kongreso. Kaya dapat ang mga nakaupo diyan maalam sa batas, maalam sa proseso ng batas, maalam ang definition of the law. Yan. Okay? So, ang atin pong Kongreso ay binubuo ng upper house, which is the Senate, at ang lower house, which is the House of Representatives. Tingnan po natin sino-sino po ba ang bumubuo sa Senado. Ang bumubuo po sa Senado ay ang 24 na senador. Yan. At ang 24 po na ito na senador ay elected ng mga tao. Yan. They are elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Ano po yung requirement para po kayo ay maging miyembro ng Senado bukod sa kayo ay nanalo? Una, yan, ang minimum requirement po, una, dapat po kayo ay natural born citizen. Kaya nga, noong panahon na tatakbo, although this is another issue, noong panahon pong tatakbo itong si Grace Poe bilang Pangulo ng Pilipinas during the time of Duterte, yan talagang kinwestiyon po ang pagiging natural born citizen o ang citizenship nitong si Grace Poe. Kasi may pagkakataon daw di umano sa kanyang life, sa kanyang buhay o may pagkakataon daw na ni-renounce niya ang pagiging Pilipino at niyakap ang American citizenship. Yan. So, yun. So, dapat ikaw ay natural born citizen. Pangalawa, dapat ikaw ay at least 35 years old. So, si Sir, pwede bang tumakbo bilang senador? Ang sagot ay hindi. Mukha lang matanda ang Sir, pero 27 pa lang ako. Okay? Then, dapat po tayo ay registered voter. Yan, registered voter po. Yan, dapat. Yan. At least po ay 2 taon na nanirahan sa Pilipinas. At least 2 years po ay nanirahan sa Pilipinas. Sir, bakit po ganon? Para at least alam po ng tatakbo yung sitwasyon ng Pilipinas. Yan, alam po ng tatakbo yung sitwasyon ng Pilipinas. Napakahalaga po ng residency. And lastly po, ito po yung ano ba yung superlative ah, ng smallest, minimum, 'yan. The very minimum, i-emphasize na lang natin yung minimum, gawin na lang natin ng very. The minimum requirement is that
you are able to read and write. Ito po ang isang requirement na kinakastigo o kinokondem ng ilang mga mambabatas. The very reason of which is because, ay napakababa ng requirement na ito. Kung ikaw ay maalam lamang sumulat at bumasa, ay pwede ka nang tumakbo bilang mga senador. Kaya nga't nagkakaroon ng pang-aabuso sa nasabing requirement na ito na kahit sino basta't ikaw ay nasa tamang edad ay pwede nang tumakbo. The very reason of which is because this constitution is anti-discriminatory. Kaya nga po nagkaroon sila ng minimum requirement for you to be able to run. Then the minimum requirement is to be able to read and write. Yan. Tingnan natin ang magiging progress nito kung ito ba ay papaltan. Pero malabo po itong paltan because many are really aiming for this being anti-discriminatory. Yan. Although kung akong tatanungin ninyo ay mas pabor ako na dapat may background sa law ang gumagawa ng batas. Dapat may background sa law ang gumagawa ng batas. Yan. Yan, excuse me. Dapat may background sa law. Yan. Yan. Okay? Kasi may iba na nakaka-disappoint na ikaw ay senador pero ikaw ay although okay lang naman na may legal counsel, pero ikaw mismo ay kumbaga may assistant na lawyer na siyang gagawa ng o mumungkahi ng mga posibleng batas para sa iyo. Dagdag swelduhin pa 'yun ng dagdag swelduhin pa din 'yun ng ahensya ng kongreso Walastik. Yan. Wag niyo na lang kilalanin kung sinong pino-point out ko. Yan. Okay? Yan. Yan. Next naman po, yan, ang isa pong senador ay maaari pong maging senador for a term of 6 years. Ang kanya pong tenure of service per term ay 6 na taon. At maaari lamang po siyang tumakbo bilang senador for 2 straight terms. Yan. Paano po yung siste pag ganito? Simple. Yan. Kung si Sir Gian po ay nanalo noong 2016, yan, sabihin na natin kung ang Sir Gian nanalo noong 2016, yan, ang tapos po ng kanyang termino ay 2022, 6 years, di po ba? Pero sir, bakit po nagkakaroon ng election every 3 years? Para po ay 12 lamang naman po ang ibinoboto. Para po may pa rin, may nakaupo pa rin po sa Senado kahit po may 12 na outgoing at 12 na incoming. Yan, ang outgoing po yung mga natapos ang kanilang termino. Ang incoming po yung mga nanalo na senador. Yan. So, sino po yung mga senador na papalitan or na 12 na papalitan on the 2019 elections? Kasi every 3 years ang elections. Sila po yung nanalo noong 2013. Yan, 2013 elections. So from 2013 to 2019, sila po yung nakakumpleto ng 6-year term na papalitan po by 2019 elections. Ngayon, si Sir Gian, naisipan ulit tumakbo ng 2022, nanalo uli. Yan. So, ito po ay pangalawang term ko na. Yan, pwede pa po ba akong tumakbo sa susunod na eleksyon? Ang sagot, hindi na po. Maaari po akong tumakbo muli bilang senador kung magpapaliban po ako ng isang term. So for example, 2016 to 2022 isang term, 2022 to 2028 second term ko, so 12 years yon. Pwede po akong mag-skip ng isang term. So maaaring after 6 years or after 3 years, hindi mo na ako tatakbo bilang senador. Yan. Then on the next election, ako po ay tatakbo muli bilang senador. Yan. So kumbaga may span na ikay magpapahinga. Yan. Same as with other government officials. Ang Senate nga lamang po span of 12 years. Straight 12 years. Ang iba po kasi ay span of 9 years. 3 years per term at 3 terms po ang pwede sa kanila.
Yan. Then, next naman po is the House of Representatives. Yan, ang House of Representatives po, as per the Constitution, dapat po ito ay hindi tataas ng 250 members. Yun nga lang, as time goes on, nagkakaroon po or may ini-implement po ng mga bagong batas, resulting na ang atin pong mga members ng House of Representatives ay nasa 300 na. Yan, if I'm not mistaken, 304 or 308 kung hindi ako nagkakamali. Pero nasa 300 plus na po iyan. Bakit? Yan, it is otherwise fixed by law. The very reason, may iba't iba po kasing mga nag-e-emerge na legislative districts. Ang legislative districts po dito sa Batangas dati apat lamang. District 1, District 2, District 3, District 4. Ang District 1 nasa west. Yang Nasugbu na yan. Nasugbu, Balayan hanggang amin sa Taal. Ang District 2, yan sa south. San Luis, Bawan, San Luis, Bawan, Batangas City dati, Batangas City, Lobo, San Pascual, Mabini, distrikto 'yan. Ang District 3, yung pong nakapalibot sa ano, sa tawag din yun pong nakapalibot sa Lawa. Yan, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Lipa, Malvar, Balete, Mataas na Kahoy, Talisay, Laurel, Agoncillo, San Nicolas. Yan. At ang District 4 naman po ay yung nasa east, San Juan, San Jose, Ibaan at Rosario. Yan. Pero nung 2019 po, yan, may bago pong batas na proklama ang pag-establish po ng dalawang bagong legislative districts. Ang Lone District po ng Batangas City at ang Lone District ng Lipa. So, ang Lone District po ng Batangas City, siya po ang ikalimang distrito. Ang Lone District naman po ng Lipa, siya naman po ang ika-anim na distrito. Yan. Kaya may mga pagkakataon po talaga na madadagdagan ang seat ng House of Representatives. Yan. Then, ano po yung minimum requirement? Same lang din po class sa Senado. Yan. Pero doon po sa sa House of Representatives po at least 2 years po kayong naging resident ng legislative district na ito. So kung tatakbo po kayo sa District 1, dapat po 2 years po kayong resident ng nasabing distritong 'yon. Yan. Then dapat po kayo ay at least 25 years old. So pwede nang tumakbo ang sir ng congressman. Yan, kaso ako'y wala masyadong alam sa batas, kaya wala akong plano. Yan. Yun si Sir Abro puwede natin patakbuhin. Yan. Yan. Then, the members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years, and no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Mali pala, hindi pala House of Representatives. Pwede palang patakbuhin na ang sir na presidente kasi ang minimum requirement po ng presidente 45. Ilang taon na lang Sir Abro? Basta nasa 50 lang Sir Abro eh. So yun, pwede. Presidente. President Abro, President Jean. Okay. Yan. Yan. Okay. Yan. So, sabi ko nga po dito, for a term of 3 years and not more than 3 terms, meaning straight 9 years po. Yan. So, kung si congressman nagkaroon pa po ng ikatlong termino, pahinga muna. Sa susunod po ulit na eleksyon, hindi ka muna ikaw pwedeng tumakbo. Doon sa susunod na eleksyon muli, after ng eleksyon na natapos ang iyong term. Pwede na po yun. Okay? Yan po ang Legislative Department. Next naman po ang Executive Department. Nandyan po ang Presidente, ang Vice President, ang Gabinete at ang Local Government. So, simplify na lamang po natin ito. Una, ang Presidente. Hindi ko na po kailangan pang i-discuss thoroughly kung sino ang Presidente kasi alam ninyo kung ano ang role ng Presidente. He is the leader of the country, the head of the state, leader of the government, and the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Siya po ang may kakayahan na mag-implement ng batas within this state. Ang presidente po class ay
dito po sa Pilipinas ay meron lang pong isang termino. Sa talambuhay niya, pwede lamang po siyang maging presidente for 1 term. At ang term po na ito in a span of 6 years. Yan, 6 na taon lamang po kayo pwede maging presidente. Hindi na po kayo pwedeng tumakbo pa sa presidency. Yan, wala pong second term ito. Ang tanong, meron na po bang nakalampas ng 6 years from under ng Fifth Republic ha? Under ng Fifth Republic, ayaw na ayaw ko na baka may sumagot sa inyo si Marcos po, lampas ng 6 years. Si Marcos po, hindi na po siya under ng Fifth Republic. Third and fourth po yan. Okay, meron po bang lumampas ng 6 years? Ang sagot ay oo, si Gloria Macapagal Arroyo from 2001 to 2010. Bakit? The reason of which is because noong 2001, the president during that time is Estrada or was Estrada. Ito pong si Estrada ay napatalsik because of the People Power Revolution 2. Yan. May sequel pala ang People Power Revolution. Yan. With that, ang pumalit po na presidente ay ang vice-presidente ng Pilipinas during that time na si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, natapos po ba ang term ni Gloria Macapagal Arroyo? Ang sagot po ay hindi dahil ang kinumpleto lang niya pong term ay term ni Estrada. At maaari lamang po, class, na masabi na ang isang pangulo ay nakakumpleto ng kanyang termino kung sakaling siya po ay at least naging pangulo for at least 4 years. Ang dalawang ito, si Estrada at si Arroyo, ay naging pangulo lamang for 3 years. Kaya po pinayagan sila ng COMELEC na tumakbo muli, itong si Arroyo noong 2004 at itong si Estrada noong 2010. Alright. Kaya po nakaabot ng 9 years itong si Arroyo. Yan. Yan. Next naman po ay ang Vice President. Medyo ano lang ako ng isa, dalawa, 3 minuto lang. Ang Vice President naman po ay ang hahalili sa presidente. Yan. Actually, kung tutuusin talaga, walang role ang Vice President. Wala pong role ang Vice President. Tsaka lang po siya magkakaroon ng role kung sakaling ang presidente ay hindi na kayang gampanan ang kanyang duty bilang president. Kung sakaling si president ay namatay, kung sakaling si president ay nakomatos, kung sakaling si president ay nabaliw, maaari po siyang paltan ng vice president. Ganun pa man, kahit po wala talagang office o kahit po talaga walang power ang vice president, pwede po siyang bigyan ng office ng presidente. Pwede po siyang maging parte ng kanyang gabinete o pwede po siyang bigyan ng special assignment. Ito po ay nangyari noong or under ni ngayong administrasyon na ito pong si Sara Duterte ay binigyan ng secretaryship yan as the Secretary of Education. Yan. Yan. By the way, ang minimum requirement po for being a vice president is 40 years old, if I'm not mistaken. Kasi ang presidente ay 45. Yan. Then, ang vice president po ay pwede pong magkaroon ng 2 terms. Yan, 6 years, 2 terms sa talambuhay nito. Yan, pero hindi po straight ha. So pwedeng 6 years or isang term sa isang administrasyon, may sumunod na administrasyon, hindi ka nanalong vice president. Sa ikatlong administrasyon, nanalo ka ulit. Yun, hindi ka na po pwede muling tumakbo. Yan. Next naman po ay ang gabinete. Ang gabinete po, class, ang bumubuo bilang alter ego ng presidente. Dahil hindi naman po lahat kayang gampanan ng presidente, may binuo po siyang gabinete. Sila po ang mga secretaries ng bawat departamento. Ito pong mga secretaries na ito ay binibigyang pansin ang mga sektor na kanila pong or na naka-assign po sa kanila. Kaya nga po itong si Duterte, si Sara Duterte naging parte po ng gabinete noong 2022 until 2024.
Yan, so sila po ang focus po nila ay ang kani-kanilang mga sektor, sektor ng kalusugan, sektor ng edukasyon, sektor ng agrikultura, and so on and so forth. Ang presidente po ang may kapangyarihan na bumuo ng nasabing departamento at siya din po ang may kapangyarihan na tanggalin o alisin ang mga departamentong ito. Siya din po ang may kapangyarihan na magtalaga kung sino po ang magiging miyembro at magiging head ng nasabing departamento. Kaya mapapansin ninyo, it is the president who choose the the secretaries of the Department of Agriculture, DSWD, Department of Health, Department of Education, and so on and so forth. Yan. And lastly po ay ang local government. Sinabi ko na po sa inyo kanina, hindi po talaga parte ng Article 7 ang local government. Ito po talaga ay may kanyang article. Minabuti ko na lamang po na ilagay dito dahil sinisimplify lang natin ito. Yan, sinisimplify lang na po natin ito. May separate po talaga siyang article. Pero yan, mahalaga pong malaman natin na ang local government po ay under pa rin po ng supervision ng presidente. Yan, under pa rin po siya ng presidente. Kaya makikita nyo sa mga offices ng local government ay meron pong picture ng nasabing presidente. And under the Local Government Code of 1991, ang local government po ay may tinatawag na relative autonomy. Pwede po silang magpatupad ng batas. Although this law must still be in accordance with the law the law of the state. Yan. Kaya mapapansin nyo po, pag ang Kongreso ang nagpataw ng batas, ang tatawagin po dyan ARA, Republic Act. Dahil ang nag-impose or ang gumawa po nito at ang mag impose po nito ay ang national government. Pero kung ang local government po ang gagawa ng batas, yan within their jurisdiction, ito po ay tatawagin lang as ordinance. Barangay ordinance, city municipal ordinance, at saka provincial ordinance. Sa amin po, nagkaroon na po ng municipal ordinance na bawal ang plastic. Yan, kahit sa Lemery, pinagbawal na din ng plastic. Kaya nga po, usually, mas ginagamit po sa amin ay mga paper bags. Kasi may ordinance po ang munisipalidad na bawal na po ang paggamit ng mga nasabing plastic bags. Plastic bags naman. Okay? So yan po, that is relative autonomy. Yan, may pakakayahan pa rin naman po tayo na magpatupad ng batas within the jurisdiction of the locality. Okay? So, tayo naman po ay pupunta ng Judicial Department next meeting. Ito po ay i-discuss natin at itutuloy po natin by next meeting. Pasensya na at ako'y nag-exceed ng 2 minuto ha. I won't be accommodating questions po muna sa ngayon kasi nag-exceed nga ang sir. So, next week na lamang po after nating matapos ang discussion, I'll be accommodating questions. I hope na kayo po ay nakasabay sa atin pong discussion and I hope nabigyan ko po ng tamang excuse me, ng tamang part or ng tamang degree ang bawat discussion po na atin pong binigyang pansin ngayon. Sana po ay malinaw sa inyo ang naging discussion natin. So with that, I would like to thank you for participating and listening in this class. Goodbye and thank you, class. You're now dismissed. Enjoy the rest of this day. Kung ano po, feel free po na mag-send po sa akin ng ng mga drafts. Yan, sa inyo pong research, sa inyo pong paper. Feel free po na mag-send sa akin ng drafts if kasi ako'y walang free. Ang sunod may klase kasi ako sa mamaya eh. So siguro ma-check ko po siya by tomorrow. Makakapagbigay po ako ng comments by tomorrow. May ilang oras po akong free tomorrow. So, yun. Okay? So, thank you very much po and you are now dismissed. Salamat po. Thank you po, sir.